So, hi wow life, another video, another share guys, another POV. So, ngayon guys, magbibigay lamang ako ng point of view dito sa isang shared post ni Beyonce na posibleng sagot niya sa mga napapanahong usapin ngayon about sa kasal na yan at kung kailan ba talaga aamin ang dalawa kung ano ang tunay na status ng kanilang mga puso. Dahil ang mga fans talaga ay, for me, normal lang naman talaga na medyo nai-excite din talaga tayo pagdating sa kanilang dalawa. Kapag usaping EDC, talagang nai-excite tayo, pakasal na yan, magkaanak na yan, di ba? It's easier said than done, di ba? Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at Aid na Vlog Kalingap Rap at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, salamat sa suporta at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. So this is it. Isa ka din ba sa nai-excite kapag usaping kasal pagdating sa EDC? Ay, lahat naman siguro ng mga EDC fans talagang nai-excite sa usaping kasal. Pero, pasimpleng shared post lang si Beyonce. Sagot sa lahat. Pero bago natin husgahan ang kanyang shared post, dito muna tayo guys. Grabe, napaka-sexy. And I can really imagine na ganito naman talaga ang katawan or pangangatawan ni Beyonce, and she can really rock sa modeling world kapag seryosohin talaga ni Beyonce. Kasi bukod sa face card, nako, ang ganda ng body shape niya. Matangkad pati siya, 'di ba? So model ay kayang-kaya ni Beyonce. Kung modeling lamang, kayang-kaya, 'di ba? Anyway, so i-share ko din sa inyo dito ang isa sa mga TikTok niya na talaga namang mapapawaw ka. At na talaga ako na namangha talaga ako sa totoo lang kasi nakita ko na siya in person twice na actually. So siguro ito talaga siya. Uy, grabe guys. Look at her. Ang ganda siguro ni Beyonce din kapag short hair siya, 'di ba? Ganyan na ganyan talaga yung waistline ni Beyonce sa totoo lang. Oh, look at her. She can talaga pwede talaga siya magiging model. Oh, that's it. Napakaganda, napaka-sexy ang future wifey ni Kalingap Ido talaga. Kaya naman, ayun, dito, ganito sila kapag namimiss na natin actually. Sa totoo lang, ilang araw na naghihintay na may EDC pero wala pa rin. We are waiting mamaya na baka sana ay meron ng EDC. I hope so, pero kung wala pa rin, okay lang. Maghintay pa rin tayo dahil may magagawa ka ba? Dahil may magagawa ka ba, mas lalo lang akong napahanga o napamahal dito sa EDC sa totoo lamang because makikita mo talaga yung progress ng kanilang love story. So, look at how Beyonce na tumitig kay Kalingap Ido. O, diba? Pasimpleng, nagbablush. Matagal na to actually. Tapos si Kalingap Ido din. Payat pa si Kalingap Ido dyan. So, this is it. Ito yung sinasabi ko, guys, na may shared post si Beyonce na ito yon, real love can wait. Ay, sa true lang naman. So, ibig lang sabihin nito, kung bibigyan ko ng meaning, this is just my point of view, you can have your own, na kumbaga, masaya ako actually because I can feel na may sarili siyang desisyon, 'di ba? I mean, lagi-lagi naman talaga niyang sinasabi na gustong-gusto talaga niyang makatapos and ibigay natin sa kanya yung suporta na kailangan niya na makatapos muna siya bago sila mag-settle ng sariling pamilya. Ngayon, kung si Kalingap Ido naman talaga ay talagang
mahal niya si Beyonce, ay makaantay talaga yan. Kayang-kaya yan. Eh, ano lang naman, bilis lang naman ng araw, di ba? 3 years or 4 years from now, yun, gagraduate na si Beyonce. Pero nakadepende pa rin naman sa kanilang dalawa ang mga desisyon na yan. Kasi at the end of the day, sila naman talaga ang masusunod, of course. At sa usaping Real Love Can Wait, ay naniniwala naman ako kay Kalinga Pido na kayang-kaya talaga niyang magantay para kay Beyonce. And very supportive din siya pagdating sa mga pangarap ni Beyonce sa buhay. Eh, kung gusto ni Beyonce talagang magtapos sa pag-aaral, talagang kailangan niya munang tapusin ang pag-aaral niya. Yung napag-uusapan lang naman, hindi maiwasan, yung kasal, eh, it's part of our talaga nararamdaman sa bilang mga fans ng EDSA na nai-excite din baga. Pero syempre, at the end of the day, ang decision pa rin naman nilang dalawa ang masusunod. At tayo lang naman ay tamang sumusuporta lang naman tayo sa kanila. Minsan nga lang ay hindi maiwasan na nai-excite tayo sa mga bagay-bagay, pero ayun na nga. Kung gustong magtapos si Beyonce muna, talagang i-focus muna niya ang atensyon niya doon sa pag-aaral niya dahil marami o libo-libo namang nakasuporta sa kanya pagdating sa bagay na to, 'di ba? Hindi naman talaga tayo totally nagmamadali. Ay nai-excite din ako sa totoo lang kung hanggang saan naabot ang kanilang pagmamahalan at hanggang saan kayang gawin or maghintay si Kalinga Pido para sa sinasabing pagmamahal. O, di ba? Quite challenging for for him. Like for example, may mga totoo naman talaga na real life couple na ganun ang edad, ang gap na, yung age gap 11 to 12 years, 'di ba? And meron naman talagang naghihintay. Kasi kung mahal mo talaga, wala kang ibang gagawin kundi susuportahan mo yung gusto niya sa buhay at mas lalo kang magiging masaya. Pero kung sinasabi din naman ni Kalinga Pido na depende man yan kasi kung ano mang nararamdaman ng puso nila, kung gusto ni Beyonce na makatapos muna bago magsettle, so okay. So kung gusto naman nila na kung mapagdesisyon na naman nila na sa kalagitnaan ay pwede naman silang settle and then si Kalinga Pido na ang bahala because alam niya sa sarili niya na kayang-kaya niya, wala din namang problema. Ang mahalaga sila, ang mahalaga na napagdesisyonan o napag-uusapan nila yung mga bagay-bagay na yon at masaya sila sa desisyon na yon. Tayong mga fans lang naman ay just go with the flow lang tayo, 'di ba? Ganon lang yon. Anyways, pakinggan natin ang buong kanta na to. Pangakong di mag-isa, kasama mo hanggang rurok. Yes, sigurado naman. Ay, bibigay ko yung tiwala ko 101% na siguradong hindi na mag-isa si Beyonce or either si Kalinga Pido because they got each others, 'di ba? Andyan sila para sa isa't isa. They really support sa kanilang mga priorities ngayon actually, lalo na si Kalinga Pido, sinusuportahan niya si Beyonce sa pag-aaral nito because that's what priorities ng Kalingap talaga, lalo na beneficiaries and scholars. So it's a big it's a proud moment ng isang malaking karangalan actually ng Kalingap kapag 3 or 4 years from now or 5, let's say, marami na silang mga professionals na talagang makakatapos. May guro, may nursing, may nurse, or may mga kung ano pang mga dyan matatapos nila, 'di ba? So ibang level of yun. Ng Kalingap, 'di ba? So talagang pinupurso din talaga ni Kalingap Rap na yung mga beneficiaries niya is makapagtapos talaga. Now. Sa usaping EDSA, kaya nga lagi kong sinasabi na it depends sa kanilang dalawa, 'di ba? Dahil naniniwala ako na kaya naman na nilang magdesisyon para sa sarili nila kung ano ang mas magaan, kung anong mas komportable, kung anong mas convenient, kung anong mas masaya sila. Go for it, guys. Pikit ang iyong mga mata,
Yes. And that's it. Real love can wait, and I agree 101% na kayang-kaya, 'di ba? Kasi kung totoo naman talaga yung nararamdaman mo o nyo sa isa't isa, um, nai-enjoy nyo naman yung journey together, 'di ba? So, sobrang proud nga din si Kalinga Pido kapag makatapos si Beyonce actually ng pag-aaral. Ay nako, number one fan. Anyways, basta EDSI, 101% ang support at tiwala ko sa kanila. Ang gusto ko lang, yung masaya sila, magmahalan sila, and stay strong, stay in love, and keep the love burning. And minsan may mga issues, minsan may mga usapin talaga, minsan nakaka-pressure din kasi hindi maiwasan, mabibring up yung about sa pag-amin or sa kasalan. I think it's normal, 'di ba? Kasi may mga fans talaga na hindi maiwasan na parang mas lalong nai-excite. Nagmamadali. Salamat guys, and bye-bye na muna sa inyong lahat. Kayo, ano masasabi nyo?